Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. So kaya pa rin ng dati, regular format pa rin tayo. Ito pa rin yung format na magpapaakit tayo ng mga viewers sa live. Kasi naka-indefinite leave pa sa akin si Gil. Wala akong taga-basa ngayon, kaya kayo na mismo muna yung magtanong diretso. You will have the privilege para kayo na mismo personal yung makapagtanong sa live ko. So magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. Kamusta ka? Sa dami ng mga sakit ng ulo, sa dami ng mga problema, ako'y medyo nakapagpahinga muna nitong mga nagdaang araw. 2 araw na nakapahinga ako, 24 at saka 25. Nakakalungkot nga lang, pagtungtong ng 26, yung mga tao ko, nagtuloy-tuloy lang ng pahinga. At next year na raw babalik yung iba. Wala namang problema sa akin yun, pero I also have the option para palitan na sila. Kasi hindi naman pwedeng mahuhold yung trabaho tapos mag-aal sa bahala ko kung kailan pa sila lilitaw. Diba? And if you are in my position, you will understand me. Kasi hindi naman pwedeng left hanging ka na kung kailan babalik yung mga tao mo, al sa bahala, tapos hindi mo sigurado. Wala ngayon akong choice. They have pushed me to the wall para kumuha ng mga bagong empleyado. At ngayon, bagong empleyado ko ngayon, 7. Hindi lahat ito magtatagal. Pero sinigurado ko na hindi na mauulit sa akin yung nangyari nito nagdaang holiday. Pakinaan lang muna. Sinisigurado ko na munang hindi mauulit sa akin yung nangyari nitong holiday. Na nag-holiday, pera mga tao, malamig yung panahon, nag-inuman, tapos di makabalik sa trabaho at next year na raw babalik. At mauulit-uli yan. Kasi may panibagong holiday na naman bagong taon. 20 at 31 bale at 31 ng madaling araw pauwiin ko na lahat ng mga tao. January 1 wala ulit pasok. January 2 ang balik namin. So ngayon 7 ang tao ko. Etong 4 na araw sapat na to para matikman nila kung gusto pa talaga nila tong trabaho na to o hindi. Pagtungtong ng January 2 magkakaintindihan kung sino-sino yung mga babalik sa akin. Pero for now, allowance lang muna ng 200 piso bibigay ko. Ayoko muna magbayad ng buo para sa kalahating trabaho kasi bago lang naman itong mga tao na to Kung mabago sila, hindi pa nila alam kung ano gagawin, kalahati lang muna ng trabaho yung magagawa nila, mabagal pa kumilos, hindi naman nila kasalanan yun kasi nga bago lang sila. Pero hindi rin naman ako para magbayad ng buo para sa kalahating trabaho. So 200 piso lang muna allowance. And then, pagkatapos nun, yung mga babalik sa akin, pagkatapos na umuwi sa mga bahay nila, yung mga nakastay in, they will have the privilege para 12,000 sweldo, plus 4,000 na incentive, plus tips, plus pag maganda kita, may bonus pa. Galante ako, hindi ako madamot sa tao. Ulitin ko, hindi ako madamot sa tao. Pero hindi rin naman ako para pagdamutan ng trabaho. Gagawin ng maayos ang trabaho, magbabayad ako ng buo. Hindi gagawin ng maayos ang trabaho at pa-absent at hindi maintindihan ko kaya lalilitaw, madaling humanap ng kapalit. Ganun kasimple yung konsepto. Pero they will have the greatest privilege para makasama ako, and they will also have the privilege para makita personal kung paano ginagawa 1,000,000 piso. Ngayon, kung hindi sila interesado sa ganung konsepto, pabayaan sila. Kung gusto nila sumisweldo lang, tapos ma-absent kung kailan nila gusto, lahat tayo may kanya-kanyang priority. Hindi lahat ng tao gustong maging milyonaryo. At hindi rin naman lahat ng tao magiging milyonaryo kahit empleyado ko pa yan. Ganon kasimple ang konsepto. Yung mananatili, makikita nila yung buong proseso and then they can apply it to their lives. Yung mga hindi mananatili, wala namang problemang maging mahirap At hindi ko rin naman sinasabing mananatiling mahirap yung mga hindi nanatili sa akin. Pero ano naman ang kinasama kung maging mahirap ang tao? Diba? Mapapalad ang mga mahirap sa inyong karya ng langit. Hindi naman pera ang primary reason kung bakit tayo nabubuhay. Ulitin ko, hindi pera ang dahilan kung bakit tayo buhay. Pero mas masarap nga lang talaga ang buhay kapag mas marami kang pera. Welcome ka na manatiling mahirap pa ang buhay. Pero welcome ka rin naman na makakamtan yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang gagawin mo, kikilusan mo na lang, sumama ka sa akin, tatrabahuhin natin, panonoorin mo kung paano ginagawa 1,000,000 piso, matututo ka. And you will not have to live the rest of your life na isang kahig, isang tuka. Matutunan mo disiplina galing dito, makikita mo personal kung paano ginagawa 1,000,000 piso, and then you can execute it throughout your life. Disiplina. Pag nakuha mo yun, hindi ka na maghihirap hanggang mamatay ka. Maliban na lang may mangyaring kakaiba. So magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Yung mga gustong magtanong, welcome kayo na umakyat sa live ko. Pag akyat nyo sa live ko, diretso na kagad. Yung mga inimbita ko sa live, diretso na kagad. Wala nang paligoy.
wala nang parang kailangan nyo pick up o ayusin pa yung mga mukha ninyo. Hindi sobrang importante ng mga mukha ninyo o ng background ninyo. Ang pinaka-importante, yung tanong ninyo, pagka nasagot, pakinabang yan para sa sarili nyo, pakinabang din yan para sa kapwa-tao ninyo, na parehas lang din naman yung tanong. Sige, go. Ito, meron ako isang inad. Adrian, declined. Adrian. Okay, next tayo. Connection failed. Gisela. Sige, welcome ka. Ano ba sabihin ka ng mga kilala mo na nasabihin nila na next year magbago ka na? Kahit ni usual, hindi naman kailangan. Isa okay ka naman eh. O para sa sarili mo, okay ka naman. Ba't makikinig ka pa sa mga tao sa paligid mo? Maliban na lang kung hindi gumagana yung sistema mo, tas akala mo okay ka lang. May mga ganun eh. Akala nila okay lang sila. Choice ko ba pakinggan sila? Choice mo talagang pakinggan sila. Pero choice mo rin naman na makinig sa sarili mo. Pero matuto ka rin tumimbang. Kasi may mga tao talagang totoong nagmamalasakit sa iyo tapos nakikita nila hindi gumagana yung sistema mo. Pero mag-iingat ka nga lang sa pakikinig sa mga tao, sisiguraduhin mo na yung mga tao pinakikinggan mo, resultado. Kasi, alam mo, every other neighbor is a doctor. Every other neighbor is a doctor. Ano ibig ko sabihin? Dahil halos lahat ng tao kayang mag-advise, hindi lahat ng tao ang nag-a-advise pakikinggan mo. Sobrang simple lang ng konsepto, makikinig ka lang doon sa mga taong yung buhay nila, eksaktong gusto mo. Kung ano yung buhay nila, gusto mo yun, makinig ka sa kanila. Pero hindi mo gusto yung buhay nila, why bother? O diba? Ganun ka simple yung konsepto. Huwag mo stressin yung sarili mo sa mga bagay na wala ka namang problema. Kaya nga sabi nga nung kawikang English, diba? Don't fix something that is not broken. Kung wala naman diferensya sa'yo dun sa aspetong sinasabi nila at gusto mo talaga yung sistema nila at masaya ka ron, I don't think there's anything wrong with that. Pero you have to check your conscience. Kung tama ba yung ginagawa mo. Kung mali yung ginagawa mo, then you have to fix your ways. Maliban na lang kung komportable ka na sa mga kamalian mo. May mga ganong klaseng tao komportable sa mga kamalian nila. Parang ako, halimbawa, magandang halimbawa na lang din yung sarili ko komportable ako uminom ng cobra. Alam ko na may kakamatay ko na maaga yan. May mga ganon mga tao katulad ko, komportable ako sa mga bagay na kamalian ko. Pero yung mga maliliit na pagkakamali na yun, hindi naman sapat yun para ika-impyerno mo yung cobra energy drink. Di ba? O yun, yung sagot ko ron, as long as hindi sobrang laki, di ba? Na lahat naman tayo nagkakamali eh. Yung mga maliliit na pagkakamali, yun nga lang, iingatan mo nga lang ang sarili mo sa mga kasalanan. Kasi yung mga kasalanan, pag inuulit-ulit mo, nakaka-addict yan. Tapos doon na ngayon lumalaki yung pagkakamali. Doon na nagkakaproblema. Pag lumalaki na. Kumbaga sa sunog, maliit pa lang yung apoy, apulahin mo na kagad. Kaysa lumaki yung sunog, tapos tsaka ka ngayon mamong problema. Yung mga maliit na pasugal-sugal mo kasi nadali mo yung influencer na putang ina nagsusugal. Tapos eventually, okay, sige, mali-maliit lang, piso-pisos, 5-5 piso. Tapos palaki ng palaki, gagawin mong 20-20, 30-30, 50-50, isa-100. Tapos ngayon, dumating sa punto, dahil uminit ang tenga mo, bumomba ka na 1,000 na nasipat. Tapos bumomba ka na 1,000, hindi sumapat. 10,000 ka pa. Naubos nga yung pera mo. Yeah. 70% yung mga trabaho, overwork ko, saka 30% lang ang lalaki. Okay. So, kailangan ko ba sobrang ingatan ko yung sarili kasi puro babae? Kasi nga, masaselan sila pagdating sa talita, sa galaw, kasi napaka... Alam mo, simple lang yun. Ang tawag doon, professionalism. Choosing your actions and words based on how people will react rather than based on how you really feel. Hindi importante yung nararamdaman mo. Ang importante, ano pinaparamdam mo doon sa kabilang panig. Hindi naman tayo parehas ng kalagayan sa buhay. Ikaw, empleyado ka, tapos majority pa ng... Sandali lang, brother, mabilis lang to. Diyan ka lang, wag kaalis. Sandali lang. So, majority ng mga nandun sa trabaho mo, mali, sabi ko nga, wag ka aalis eh. Relax ka lang. Ay, sayang. Majority ng mga nandun sa trabaho mo, sabi mo, 70% babae. Eh di parang alcohol pala yan. Isopropyl. 70% solution. Simple lang naman di ba? As long as socially acceptable yung kilos mo, wala akong nakikitang magiging problema mo dun. As long as socially acceptable. Kasi you have to deploy a certain level of professionalism para tanggap ka ng mga kasama sa trabaho. Ang hindi mo gugustuhin dyan, pinagchismisan ka pala, tas talikuran. Kasi hindi nila tanggap yung kilos mo. Normal naman yun eh. Kahit naman saan nangyayari yun eh. You just have to make sure na paborito ka ng lahat, matuto ka makisama. Hindi tayo parehas ng kalagayan. Ako kasi retired na ako kaya ganito kakupal yung bunganga ko.
Pero if you will only understand the level of professionalism that I have deployed throughout my career, mahaba resume ko. May dahilan kung bakit ako napopromote. Kasi paborito ako ng boss ko plus performer din ako at the same time. Ganun yung konsepto. Ngayon sabi mo, hindi, may mga ibang pagkakataon naman, hindi ka talaga paborito ng boss mo. Totoo naman, may mga pagkakataon talaga hindi ako paborito ng boss ko. May mga ganun pagkakataon. May mga pagkakataon na natanggal din ako sa trabaho. Pero I damn make sure na majority ron sa mga employments ko, paborito ako ng boss ko. Ganun yung konsepto sa akin. Ngayon, it's even better at mas hayahay ang buhay mo pag paborito ka rin ng mga kasama mo sa trabaho. Pag well-celebrated ka, ikaw rin mismo ganado kang pumasok sa trabaho dahil alam mo paborito ka ng lahat ng tao. Ganun yung konsepto. Gusto mo hindi ma-burnout sa trabaho, galingan mo sa trabaho, tapos galingan mo pa yung pakisama mo sa paligid. Pag lahat ng tao paboritong-paborito ka, tapos nag-e-enjoy sila na nandun ka sa paligid, puta, ikaw rin mismo gaganahan kang pumasok sa trabaho. Pero pag ikaw mismo tinatamad ka, tapos hindi ka marunong makisama, tapos mukha ka pang karburito, tapos napag-initan ka ngayon ng mga kasama mo sa trabaho kasi pinagchichismisan ka na nila, kasi hindi nga socially acceptable yung kilos mo, ikaw rin mismo tatama rin sa sarili mong trabaho, tapos sasabihin mo pinag-iinitan ka. Pero ang totoo nun, ikaw naman talaga may control kung magugustuhan ka ng mga tao, hindi. No, there are isolated cases na talagang tanghin hindi ka lang talaga trip ng isang piraso. 'Di ba? Isolated case 'yun. Pero ang general majority ng mga tao nakadepende sa kinikilos mo kung magiging paborito ka ba nila o hindi. Ganon yung konsepto. Oo mo? Okay, good. Ayos, okay. John Anthony, let's go. Adding na. Pag in-add ko na kayo, confirm nyo na kagad. Huwag nyo na i-decline. Para, ayan o, sinasabi ko na nga ba, dinecline. Okay, sige, next na tayo. Okay, sino gusto umakyat sa live? Let's go. Sino gusto umakyat sa live? Type nyo lang, ako. Aakyat ko na kayo sa live. Huwag nyo na isulat yung tanong ninyo. Type nyo na lang, ako. Aakyat kita sa live, mabilisan. Bagal, ang bagal. Sige, let's go. Okay, idol. Okay, Susan. Okay. Bakit ganun ang anong nadamo? Madilim ba? O marumi lang yung camera ko? Susan, good morning. Taga saan ka? Susan, good morning. Taga saan ka? Taga Tugigaraw po, idol. Tugigaraw, okay. Ano tanong mo, sister? Magandang gabi po. Gabi pa lang po sa akin. Good morning. Ano tanong mo? Paano po Paano po nawala ka? Puta, nawala. Sayang. Oo. Internet connection yun sa kanila eh. Sa akin, wala naman diferensya. Teka, refresh ko lang muna internet ko para sigurado lang. Refresh lang muna internet para sigurado. Tak na. Okay pala pagka ganito. Nakatutok ako sa ilaw. Okay, ayos. Ito sana kung ganyan. Kaso wala tayong choice. Kailangan natin ilapag dito. Pag hindi nilapag dito, ito. Budoy. Ay, budoy. Buboy pala to. Buboy Pangilisa. Wala. Ayaw. Isa pa. Bakit ganun couldn't add guest, Susan? Couldn't add guest? Adrian, okay. Nakakahiya. Huwag ka na maiya, bro. Tayo lang dito. Konti lang naman audience ito eh. Adrian, nakit ka na. Huwag ka na maiya. Ako lang to. Ako nga, hindi nahihiya eh. Sige. Habang nag-aantay tayo ng mga aakyat sa live, paki-share nyo nga muna to. Paki-share muna to. Para yung mga ibang gustong matuto, alam nyo naman, puta, wala naman akong kinikita rito eh. Alam nyo na yun, nakikita nyo naman, walang ads dito sa baba, wala nga ring option para magbigay ng stars eh. So alam nyo, wala akong kinikita rito. Ano to, purely makatulong lang talaga sa mga kapwa-tao. Let's go. Me. Jake. Makit ka na, Jake. Sige. Go na, Jake. Good morning, brother.
Jake, good morning. Good morning. Taga saan ka? From Riyadh. Taga saan? Riyadh. Nasa Riyadh ako. Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh. Okay. Ano tanong mo, brother? Naniniwala ka bang flat ang mundo? Ah, hindi ako naniniwala flat ang mundo. Actually, meron ngang isang nag-debunk niyan sa tungkol sa flat ang mundo. Merong isang nag-debunk niya na yung isang naniniwala sa flat earth, dinala nila sa, kung hindi ako nagkakamali, North or South Pole, pero isa sa mga poles kung saan 24/7 nakasikat ang araw. Kung totoong flat ang mundo, dapat merong isang parte nun na hindi mo makita araw. Pero dun sa isang parte ng mundo na yon, yung araw 24/7 nakasikat. Tapos siya rin mismo tinanggi niya yung paniniwala niya sa flat earth. Meron na, nasa YouTube yun. Hindi ako naniniwalang flat ang ano. Ang hirap paniwalaan na flat ang mundo kasi paano mo papaliwanagin yung eclipse? Na ito mundo, ito araw, ito buwan. Or rather baliktad. Ito mundo, ito buwan, ito araw. Kailangan mo ng pagkakasunod-sunod dun Kung ganyan pala ang ikot nun, hindi kayo magkakaroon ng eclipse. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na flat ang mundo, pasensya na. Kasi tingnan mo, isipin mo lang yung konsepto na okay, sige, baka meron kang scientific evidence dyan hindi, ganito gumagana yung eclipse, blah blah. Palagay mo ba sa dami ng bansa sa mundo, walang magsasalita sa mga presidente ng mga bansa o sa mga hari ng mga bansa na flat talaga ang mundo at niloloko lang tayo ng NASA? Diba? Isipin mo yung konsepto na yung tawag dito? Yung International Space Station, may access dyan ng sobrang daming bansa dun sa live feed nun. Kung niloloko lang tayo ng NASA, palagay mo ba, syempre, yung NASA associated sa Amerika yan, diba? Ang Russia naman, kalaban ng NASA. May mga cosmonaut na umaakyat din dun sa International Space Station na ipinadala ng Russia, na kalaban ng Amerika. Palagay mo ba, hindi magsasalita ang Russia na, putang ina nyo, niloloko lang kayo ng Amerika, flat talaga yung mundo. Pero pag lahat ng bansa, pare-parehas ang sinasabi, puto nagpe-make sense na yun. Paniwalaan mo ng bilog ang mundo. Diba? Kasi magkakalaban nga ng mga bansa diba? Pagka magkakalaban ng mga bansa, pare-parehas ang sinasabi, alam mo na, totoo yan. Magkakalabang bansa yan Diba? Yun ang sagot ko ron. Brother, si Rafael, good morning, chef. Akit ka. Doon tayo sa tanong mo, chef. Sige, doon tayo sa mga tanong ninyo. Yung mga gustong umakyat sa live, akit muna kayo sa live. Sige. Akit kayo sa live. Type ako. Doon sa mga gustong umakyat sa live. Sige, let's go. Okay. Habang naghahantay tayo ng mga akit sa live, mag-share muna kayo. Share nyo muna to, tapos type ako doon sa mga akit sa live. So, wag na kayo mahiya. Ito, Liam. Let's go, Liam. Liam Dili. Connection failed ako. Ayun. Nawala. Isa pa, Liam Dili. Let's go. Good morning, brother. Taga saan ka? Dali, Liam, good morning, brother. Taga saan ka? Liam, good morning. Taga saan ka? Nawala. Isa pa, Liam, good morning. Taga saan ka? Adding ka na ulit. Dali. Akit na sa live. Liam, good morning. Rainier Kimson. Oy, puta, na-block ko tuloy. Sorry. Ay, nako. Puta. Na-block. Sorry, Rainier. Mamaya na lang, i-unblock kita. Sorry. Pindot ko tuloy yung block. Yung option kasi para iakyat, pag wala yung option para iakyat, ang nandun block. Pindot ko yung block. Sorry na, patawaran nyo na ako. Saldi! Let's go, Saldi. Anong walang sound?
Pagka in-invite kayo, akit na kagad sa live. Pag in-invite, akit na kagad sa live. Liam, akit ka ulit. Let's go. Liam, let's go na. Akit na. Meron pa bang sinigang na baka, Master? Oo, andito kami ngayon sa mahabang Barangay Hall, Angono Rizal. Ulitin ko, mahabang Barangay Hall, Angono Rizal. Andito ako ngayon, hanggang alas 3 ng madaling araw. Let's go! Doon tayo sa mga Sige, akit na muna sa live. Blur. Oo nga blur nga eh. Kung hindi man sa internet connection yan, sa ilaw. Kasi medyo, wala sa hulog yung ilaw natin dito. Siguro doon na lang sa Domsa, pagka nandun ako sa kabila. Pero ngayon may problema yata yung internet. Nakakit ka, hindi ka lang madinig. O sige, isa pa, last na. Pag hindi umubra, si John Anthony tayo. John Anthony. Okay, go Liam, akit na. Ina-add na kita. Ang layo naman kasi. O sige, ilalapit ko. Taga saan ka ba? Ilalapit ko na lang yung sinigangan ko dyan sa'yo. Wala talaga si Liam. Okay, sige, let's go. Next, John Anthony. John Anthony. Pag in-invite kayo, akit na agad sa live. Wala na masyado maraming etche-bureche. John Anthony, brother, good morning. Good morning po, Idol Chai. Taga saan ka? Cagayan de Oro po, sa Mes Oriental. Medyo mahina internet mo. Taga saan ka? Cagayan de Oro po, Cagayan de Oro. Cagayan, okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang po, yung nakaraan na statement mo nung nakaraan medyo malabo yung live internet mo, brother. Kailangan ko ulitin mo yung sinabi mo. Tapos ayusin mo lang ng konti internet mo, medyo malabo. Yung last na statement mo. Naglolo ko yung internet mo, brother. Labas ka muna ng bahay, sandali. Baka sa labas ng bahay nyo, medyo malakas. Ilaw kasi dito eh. Okay ba dyan? Yung ko? Yan po. Bakit Yan yun? po. Yung sa akin yata yung malabo. Yan po. Dali, ayusin ko muna yung internet ko. Okay. Ayan, Okay sige. Okay na yata yung internet ko. Ano tanong mo, brother? Okay. About yung Bagal yung mga- internet mo, brother. Trouble. Labas ka muna ng bahay. Malapit na ako sa router namin. Naririnig ko AI. Pakinggan nyo nga kung lakas mo lang ang konti, sigit mo na sa tenga ko. Tignan mo lang kung parehas tayo na naririnig. Malapit na ako sa router namin po. Malinaw, kaso may times na nagpuputol-putol rin boses. Ganun po ba? Ganon din ba? Yan po. Putol pa rin Hindi ko po. marinig. Puputol pa rin. Brother, may problema ka sa internet. Pasensya po, pasensya. Sige, last 10 seconds. Pag hindi pa na maayos yung internet, wala akong magagawa, brother. Next ako. Okay po. Question ko po is... Labas ka muna ng bahay. Hindi, ganito na lang gawin mo. Yung cellphone mo, i-airplane mode mo muna, tapos alisin mo yung airplane mode. Para ma-refresh yung internet mo. Sige po. Sige, bigyan kita 10 seconds. Yan po. Yan, puta. O, di ba? Gumana. Okay, sige, go. Ano tanong mo? Tanong ako. Yung last na confirm ko is tutol po. Tutol pa po kayo sa nagbibenta ng course online po. Puputol-putol yung internet mo, brother. Sa pa, ulit, last na. Go.
Tutol po ba kayo sa mga taong nagbebenta ng mga course online po? Naku. Yan ang Opo. Wala talaga ako maintindihan, brother. Pasensya ka na. The next na muna ako. Wala talaga ako maintindihan eh. Sorry. Ayos muna internet. Ayos muna internet. Joy. Sige, Joy tayo. Joy Maragis Garcia. Bakit ganun? May problema rin yata internet mo eh. Joy Maragis Garcia. Sabi dito, couldn't add guest. This person is unable to join because of technical issues. Try mong lumabas tapos bumalik ka uli. Labas ka tapos balik ka uli, Joy. Merong nakaintindi yata sa kanya. Kung tutol po ba kayo sa taong nagbebenta ng course? Hindi. Curse naman to, C-U-R-S-E, curse. Sumpa. Tutol ba kayo sa nagbebenta ng sumpa? Hindi. Sobra naman yun. Hindi, ganito kasi, yung isipin mo yung konsepto na parang katulad ng networking, di ba? As much as may mga taong okay lang na nasa networking kasi di naman nanloloko ng kapwa, yung mga course kasi, ang dami dyan na panloloko ng kapwa. Tapos, i-hype lang nila, tapos magjo-join ka rin sa mga course na yun. Tapos ang totoo, yung mga course na yun, mga diluted market naman talaga yun. Na yung mga iba ron, kumikita na lang sila sa pagbebenta ng course, pero hindi na talaga dun sa mismong ginagawa nila. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, pinapapasok nila yung mga tao sa isang industriya na diluted na. May mas malala, puta. Merong isang course na binibenta, parang 9,000 yata o 10,000. Parang mga ganun yung presyo. Mahal yung presyo. Tapos tuturuan ka rin paano mambabae na sabay-sabay. Tang-inang yun. Tang-inang course yan. Basura ang puta. Meron ganong course. Tuturuan ka paano mang babae ng sabay-sabay. Ang pangit ang puta. Ang pangit ng trip nyo, no? Pero sa bagay, kanya-kanyang trip naman yun eh. Kung talaga namang totoong makakapambabae ka ba naman ng sabay-sabay, tapos yun yung trip mo, diba? Okay lang siguro yun. Kung totoo, na yun talaga magiging resulta nun. Kasi may mga iba kasi, yung industriya ang pinapapasukan sa'yo, puta, diluted na eh. Tapos kumikita na lang talaga sila dun sa mismong course, hindi na dun sa ginagawa nun dun sa industriya. May mga iba pa ang course, puta, gagawin ka scammer eh. Gumagawang fake lisensya, gumagawang fake resume, ano ba yan? Taka na yung course na pupuntahan mo, papunta sa recto eh. Eh kung ganun rin lang naman, pupunta ka na lang sa recto. Diba? Alagang 500, alagang 1,000, may diploma ka na. Eh para saan babayad ka parang 9, 10,000? Para sa isang course na puta ka na, gagawan ka ng peking diploma, gagawan ka ng peking lisensya, gagawan ka ng peking resume, putang inang yan. Ang pangit ng trip nyo eh, diba? Kasi yun yung pababayaran nyo ngayon sa mga tao, papapasukin nyo ngayon sa isang industriya diluted na, tapos sasabihin nyo, yayaman in 3 months, magiging milyonaryo in 3 months, putang inang yan, ang pangit ng trip nyo. Masahol pa kayo sa networking eh. Ang networking, kahit pa paano, may products pa na makukuha eh. Yung mga course na yan, tangina, kung hindi mo mapapanood yung mga putang ina mga videos nila, wala ka mapapala sa kanila. May mas malala, pag napanood mo yung video, magiging scammer ka. Putang inang yan, ang pangit. Hindi lahat ng courses may diferensya. Diba, katulad nung mga course sa eskwelahan, diba, okay naman yun eh. Pagka nag-aral ka ng pagka-piloto, magiging piloto ka. Pag nag-aral ka pagka-doktor, magiging doktor ka. Kung tatapusin mo. Ganun yung konsepto. Pero itong mga course na to, tangina pagka inaral mo yung course nila, magiging scammer ka eh. Sige. Okay. Buboy. Okay, let's go. Idol, pabati birthday ko lang. Carl Ladenyo. Happy birthday sa'yo, brother. Happy birthday sa'yo. I wish you all the best in life and in career. Galingan mo sa buhay, ha? Konti lang buhay natin, konti lang birthday natin. Isipin mo, kung average natin 60 years old, 60 na birthday lang yun. Hindi ko alam kung ilan na yung birthday na unang dumaan sa'yo, pero konti na lang yung mga parating na birthday sa'yo. Dito na nga, brother. Sige, go. Yung mga course na yun, na online, Oo. meron ka bang masasuggest na legit? Hindi ako magsasuggest ng kahit na ano. Kasi kahit ano pang sabihin mong legit dyan, ang problema dyan, pag hindi mo na i-apply, sasabihin mo hindi legit. Diba? Doon magkakaproblema eh. Pagka hindi mo ma-i-apply, sasabihin mo hindi legit. Tapos masisisi mo pa ako, pakiramdam ko, kasalanan ko tuloy. Ito lang suggestion ko. Kung ano yung sinabi ng CHED at saka DepEd, doon ka bumira. Doon ka bumira. Kung ano yung sinasuggest ng DepEd na magtapos ka ng pag-aaral mo, mula inter, prep, elementary, high school, panata mo yun. Tapos susunod nun, bumira ka ng sa CHED naman. Kung gusto mo maging piloto, di magpiloto ka. Gusto mo magdoktor ka. Mag-abogado ka. Diba? Yun ang maisasuggest ko. Pero para mag-online course, tas ako magsasuggest, takin hindi nga aprobado ng CHED yun eh.
Hindi rin, kahit nga TESDA, hindi aprobado yung mga yan eh. Diba? Mahirap mag-suggest ng mga bagay na hindi naman sinasuggest ng gobyerno. Mahirap mag-suggest. Puta, madadali pa ako dyan. Tapos pagka nadali ka ng pera, kasalanan ko pa. Di na. Bali, magtuon na lang po ako sa libro. Meron pa akong maraming libro sa bahay. Ako, lahat ng pagkakatabaan ng utak, pag-aralan mo. Kung ano yung gusto mo eksakto, doon ka bumira. Doon ka na muna magsimula doon sa mga bagay na gusto mo. Sige, Anthony, let's go. Anthony Dilla. Okay, adding ka na, Anthony. Pagka pinakit na kayo, confirm nyo na agad. Wala na marami, eche-bureche. Bilis na, Anthony. Pinapakit na kita. Let's go na. In-invite na kita. Tanginan tong Miguel na to. Akala mo naman may tira ka sa buhay. Makaulol ka. Akala mo napakatino mong tao eh, no? Tanginan mga basura talaga ng lipunan. Wala nang pakinabang. Hindi ka nga kilala. Putangina kahit nga yata magulang mo, hindi ka kilalang impacto eh. Basura talaga ng lipunan. Nakakataking ka pababa eh. Alam mo, itong mga katulad na itong mga umiidolo kay Bugoy, tangina may sayad ang utak. Gusto mo rin mga babae na marami? Ha? Ganun gusto mo, mga babae na marami? Bala ka, trip mo yan. Pero huwag ka nang pumunta rito sa live ko. Kung hindi mo ako trip, edi scroll ka na lang. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Puta, yung idol mo nga, hindi pumalag eh. Diba? Sabihin mo pa ako, kung ano pa sasabihin mo sa akin tungkol dyan sa idol mo, tangina, idol mo nga, hindi pumapalag, hindi ba nakakadiri yun? Dami pinagsasabi sa internet, tapos di pala kayang panindigan. Padiri ang puta. Sige, yung mga ganyan, pagtanggol nyo. Tapos, pagtanggol nyo. O tapos, magkita-kita na lang tayo after 5 years. Tignan natin kung may inusad yung buhay mo dyan. Yung mga ganyang klase na mga walang paninindigang klase ng mga influencer ninyo. Puta, sige, yung mga ganyang klase ng influencer na ipagtanggol nyo. Pagtanggol nyo yan. Tapos, kita na lang tayo after 5 years. Tignan natin kung may inusad yung buhay mo. Brother, Anthony Dilla, walang notif, boss. Isa pa, labas ka muna, tapos balik ka uli. Labas ka, tapos balik ka uli. Antayin kita, siguro mga 1 minuto. 1 minuto, sige. Kung abang nag-aantay ako sa'yo, kuha mo na ako ng iba. Adrian Tepes. Huwag ka na masyadong mahiya, Brad. Dahil sa mga tanong ninyo, pagsilbihan muna natin kayo. JC Mia, bati daw. Sige, hello, kamusta ka? Okay, ayos. Mukhang nakabalik ka na. Nakadan na eh. Sige. Anthony Dilla. Tangina mo. May trouble tayo. Adding na. Sige. Gia Mia. Kumusta ka dyan? Andito lang sa gilid ko. Nagpapa-shoutout pa. Okay. Sige. Anthony. Let's go na. Doon sa mga gustong umakyat, type ako. Yung mga gustong umakyat, type ako. Gusto ko yung mga nasa abroad naman. Gusto ko nga rin sana yung mga nasa abroad eh. Kasi yung mga yun, yung mga malulungkot yung mga Pasko nila eh. Pag silbihan ko naman kayo para mabawasan naman yung lungkot ninyo. Itong pagitan ng Pasko, bagong taon, takin na misirable buhay ng mga nasa abroad. Makikita nila yung buong pamilya nila, nagpa-party-party gamit yung pera nila. Tapos di sila naalala. Putang inang yan. Samantalang yung pera, sa kanila galing. Pinadala ng putang inang kung kailanman, akinsa kung kailanman sila sumasweldo. Pagkapadala ng pera, TY na, buti sana kung makaalala pa mag-thank you eh. Hindi. Makikita mo na lang, gumagala na sila, namamasyal na sila, tapos inbox zone ka na. Ikaw na nagpadala ng pera, inbox zone. Bad trip, no? Malay ko po, nasa abroad din. Kaso... Jeko! Jeko Mawatan. Brother, paalaga ako sa tubig. Pag nauubusan, pwede ako. Okay. Wala. Okay, sige. Next tayo. Ito, si Art. Kaliso. Let's go, Art. Connection failed. Isa pa. Art Kaliso, connection failed. Ayan, okay na. Adding ka na, Art. Pagka inad kayo, confirm nyo na kagad, tapos akit na kagad kayo sa live para di sayang oras. Kasi minsan yung tanong nyo, tanong din ng ibang tao yun eh. Huwag na kayo mamroblema na kung ano pa itsura nyo. Hindi na mahalaga itsura nyo, importante yung tanong ninyo. Art! Bakit ka na, Art? Bilis na. Okay. Choy. Tara mga Choy. Ayun, okay. Choy, taga saan ka, brother?
Boss, Tangina, nagkakaroon nasa iba-ibang tundo. kulay ka, brad ah. Hindi, sa ano ko to, boss? Sa kwarto. Sa kwarto mo. Puta, ayos yung kwarto Oo. mo, iba-iba kulay ah. Okay. Taga saan Boss, ka? magandang umaga. Good morning. Tondo, boss. Tondo. Tondo. Okay, kakagaling ko lang dyan sa Roma. Ano tanong mo? Ah, tanong ko lang, boss, yung regarding sa ano, sa situation ng ano. Kasi, hindi naman sa parang nag-aantay ka, ay ano, parang pakiramdam ko kasi parang ako yung nag-iisa. Hindi pong busy ka sa trabaho mo, ganun. Parang gusto mong meron kang, ano ito, yung merong magiging kasama sa buhay mo. Kaso may mga part kasi na dumadating sa buhay ko, naglolo ko. Hindi ko naman ibig sabihin na parang Medyo nagkulang ako sa nagpuputol-putol ka, ano, brother. Medyo nagpuputol-putol ka. Ang naintindihan puputulo ko ka. so far, pakiramdam mo nag-iisa ka. Bakit pakiramdam mo nag-iisa Oo, ka? ano, parang pakiramdam ko ako nag-iisa. Yung ano, tipong ano, boss, parang wala akong madalas nakakausap. Eto, kausap na kita. Ano, Gusto mo, ganun. dalasan pa natin yung pag-uusap. Ganun. Madalas ko nakakausap. Malungkot buhay ko hanggang. Pero wala namang ano pag sa trabaho, wala ano naman. Gusto ko Alam mo, lang hindi ka nag-iisa. merong ano, Maraming nakakaramdam ng ganyan ngayon. In case hindi mo alam, maraming nakakaramdam ng ganyan ngayon. Ang dahilan kasi, yung internet, pag nasobrahan ka talaga sa internet, wala ka na talaga makakausap sa tunay na buhay. Kaya nang nangyayari, ang mga tao nagkakalayo-layo dahil sa internet na yan, na pag nagchat-chat, kamusta? Tapos, konti lang, mga 2, 3 palitan lang ng conversation. Hindi mo nga matawag na conversation eh. 3 palitan lang ng messages. Tapos pagkatapos nun, wala na, scene zone na. Inbox zone na. Ang mga tao nagkakatamaran na ngayon eh. Ngayon, ito ang pinakamaganda magagawa mo. Ikaw na mismo magsimula. Walang taong nandun para sa iyo pag hindi ikaw mismo yung humanap ng mga taong dapat ikaw ang nandun para sa kanila. Ikaw na mismo yung humanap ng mga taong makakausap mo, makakakwentuhan mo, mga best friend mo, ikaw ang gagawa nun, brother. Walang taong gagawa nun para sa iyo na sila mismo actively seeking para sa iyo. In the first place, you have to consider sino ka ba? And I don't mean that as a form of an insult. I mean that as a form of caring for you. Kailangan meron kang something na panlaban mo sa merkado para ang mga tao drawn closer to you. Para katulad sa akin, isipin mo yun sa akin, 'di ba? Kung hindi ako, pakihinaan ko na sandali. Kung hindi ako itong social media influencer na to, sino ako? Wala, may sarili negosyo. Other than that, sino pa ako? Mataba utak. Other than that, sino pa ako? May mga konting ilang pirasong kaibigan. Pero ang dahilan kung bakit na mahal ako ng mga tao, they are drawn closer to me kasi meron akong pambato sa sarili ko. Yun ang yung taba ng utak ko na kapag tumatanong kayo, sumasagot ako sa matalinong paraan. Pero kung hindi ganun, palagay nyo ba gugustuhin ako ng tao? Diba? Eh, ang pinaka-common lang naman na gusto ng tao sa madalas na pagkakataon, money, power, fame. Kaya nga sabi ko, laruan ako ng mundo eh. Kung matututo kang maging laruan ka ng mundo, tignan mo, mahal na mahal ka ng mundo. Habang napapaglaruan ka nila, mahal na mahal ka nila. Yun ang napansin ko eh. Tapos eventually, oo, may mga tao pinaglalaruan ka lang talaga. Pero eventually, magkakaroon ka rin ng mga taong totoong magmamahal sa'yo paglipas ng panahon. Pero, ang konti lang ng mga taong ganyan. Kasi, para mailagay mo ang isang tao dun sa konsepto na matuto na siyang magmahal sa iba, kailangan hindi na siya survival mode. Kasi pag naka-survival mode, katulad nun sa'yo, di ba? Trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ngayon, naiipit ka dun sa cycle na yun, na trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Baka nga yung trabaho mo na, sa bahay pa eh. Work from home ka eh. Eh pagka naipit ka rin sa ganung konsepto, wala ka na tuloy oras lumabas. Wala ka ng oras para makipagkwentuhan para sa mga kaibigan mo. Wala ka ng oras para makipagkwentuhan. Kaya nga madalas na ginagawa ko, binibidyo call ko na lang yung mga kaibigan ko para malaman nilang kaibigan ko sila eh. Binibidyo call ko sila. Hindi masyadong paminsan-minsan nagchat-chat. Pero mas prefer ko na ngayon video call. Kasi yung video call, meron ka pa rin parang personal touch na pakiramdam mo one-on-one pa rin yung interaction. Kasi ako nararamdaman ko rin yun pag bini-video call ako ng mga tao eh. Pag video call sila sa akin versus yung chat. Taka na, pagka naka-video call, pakiramdam mo talaga, kausap mo talaga, tas merong emotional connection versus yung chat lang na feeling mo disconnected kahit nagkaka-exchange kayo ng messages. Ngayon, pag ang tao, ayaw akong ka-video call, taka na mo, wala akong pakialam sa'yo. Ayaw mo akong kausap eh. Diba? Gusto mo chat-chat lang? Okay lang. Pero mamamatay din yung conversation paglipas ng 2-3 exchanges ng messages.
So ngayon, ito ang suggestion ko. Ang suggestion ko, kung wala ka talagang oras para lumabas, i-video call mo na lang yung mga tao. Tapos tingnan mo, mapapansin mo, paglipas ng mga 3-4 na beses na ikaw yung nag-initiate ng video calling sa kanila, sila na ngayon yung mag-i-initiate paglipas ng mga 4 o 5 beses. Pag talagang hindi talaga sila nag-i-initiate ng video calling, either sobrang busy nila, o naka-survival mode sila, o may problema. Pero kapag ka naka-abundant mode na yung mga tao na yan, kadalasan, mararamdaman niya na mahal mo sila kapag ka naka-video call ka sa kanila kahit wala kang physical presence sa kanila. Yun ang suggestion ko sa'yo, brother. I-video call mo yung mga tao, tapos ikaw na mag-initiate. Tignan mo, pag napapansin mo yung mga tao na yung nag-i-initiate ngayon ng video calling sa'yo, mararamdaman mo hindi ka na mag-isa, marami na nagmamahal sa'yo. Yun nga lang, may mga tao kasi talaga naghahanap ng pagmamahal na makakakantutan sila. Kung yun talaga yung hinahanap mo, wala, di mo talaga mahahanap yan sa mga kaibigan. Hindi mo rin mahanap yan sa mga pamilya mo, sa mga kadugo mo. Hindi mo mahanap yan. Kasi mahirap pumanap ng parang emotional connection na may halong sex eh. Ang tawag nila doon, eros eh. Ang hirap pumanap ng ganun na matino. Kasi oo, paglipas ng 1-2 taon, ayos kayo. Paglipas ng 3-4 na taon, hindi ka na sigurado. Yun ang pinaka-common eh. Nagkakasuyaan na kayo sa isa't isa. Tapos kayo, maghahanap ka na ng bago. Yun ang masasabi ko sa'yo. Simulan mo muna sa video calling. Simulan mo sa video calling sa mga kaibigan mo. Tapos tignan mo, 3-4 na pagbi-video call mo, yung mismong mga ka-video call mo, sila rin mag-aayang makipagkwentuhan sa'yo personal para makalabas ka na ng bahay, makakausap ng mga tao. Baka mag-aya pa sila ng inuman eh. Ako, kaliwat ka na ng aya sa akin ng inuman, di ko na mapagbigyan dahil sa putang ng Project 1M na to eh. Diba? Di ako makalabas dito, ipit na ipit ako eh. Ipit na ipit talaga ako. Itong nakaraan nga, may nag-imbita sa akin sa MMFF, Metro Manila Film Festival. Takin na nga, puro mga bigatin, hindi man lang ako makapunta eh. Takin na kulang ang tulog ko. Tulad ngayon, putang ina, nagising ako ng anong oras? Alas 11 kagabi. Alas 11 pa kagabi. Tapos nakaidlip ako ng 2 oras lang ngayong araw. 2-3 oras at most. So yun, nakuha mo yung tungkol sa video calling, brother? Oo, nakuha ako naman, Lods. Banata mo muna rin sa video calling. Pagka nabanata mo, mga 3-4 na beses o 5 beses mo binidyo call isang tao, pag hindi pa rin umuubra doon sa isang piraso tao na yun, lipat ka sa iba, lipat ka sa iba, lipat ka sa iba, hanggang makakuha ka ng mga taong sila na mismo nag-i-initiate ng video calling sa'yo paglipas ng 4-5 video calls. Kailangan mo matuto mag-initiate, brother. Walang iba mag-i-initiate sa'yo. Pero wala ka lang kamalay-malay. Yung nararamdaman mo, tignan mo yung friend list mo, halos lahat, I will say 3/4 ng friends list mo, ganyan din na nararamdaman. Parang walang taong nandun para sa kanila. Hindi mo lang alam yun. Kasi hindi mo sila natatanong. Pero tanong mo yung ibang tao tungkol doon sa pakiramdam mo na mag-isa ka, ganun din yung nararamdaman ng iba, hindi ka nag-iisa, Brad. Kahit ako, ganun din naman nararamdaman ko eh. Diba? Takina, may mga pagkakataon nga, alam mo yun nga kinabubuisit ko eh. May mga pagkakataon na alam mo yung may mga tao na puta, andun ako para sa kanila pag kailangan nila ako. May sakit ka, magdadala pa ako ng gamot para sa'yo, physical. Kahit gaano ka kalayo, nasa Maynila ka, nandito ako sa Angono, pupuntahan pa kita para magdala ng gamot sa'yo. Pero pag ako yung nangailangan ng oras lang hinihingi ko, putang inaasa ka, Chester. Tang inaasa ka, Chester. May mga tao nga, puta, sobrang pagmamahal ko sa kanila, may ibang mga taong ginulpi ako para sa kanila eh. Diba? Isipin mo yun, na puta, ako mismo, tinaya ko yung buhay ko eh. For all you know, baka may panaksak pala yun, diba? Nasaksak ako sa kalsada, patay ako, ganun. May mga pagkakataon pa na sobrang pagmamahal ko dun sa mga tao na yun, kamamadali ko, makarating lang sa kanila na mabilis, na disgrasya pa ako sa motor eh. Pero tignan mo, asa na ngayon yung mga tao na yun ngayon? Wala. Nagbakasyon. Wala namang masama ron. Naiintindihan ko rin naman sila, pero naiintindihan ko rin, naka-survival mode kasi sila. Ngayon ako naman ngayon, actively seeking para humanap ng mga tao na mga makakasalamuha ko na hindi na naka-survival mode at naka-abundance mode na. Yung mga naka-abundance mode na meron na silang pera, nakuha nila yung maraming bagay na gusto nila sa buhay, tapos tuloy-tuloy nang pumapasok yung pera, o meron silang sobrang oras para sa akin, yun naman ngayon yung mga tao na nagbibigay naman ako ngayon ng oras para sa kanila. Pero sinisimulan ko muna sa video calling. Doon muna ako nagsisimula. Kasi hindi naman lahat ng tao, basta pag nag-aya ka ng chat, papayag agad eh. Sasabihin niyang busy, pero totoo, tinatamad talaga yan. Tignan mo, baka ganun ka nga eh. Pag may taong nag-aya sa'yo, sabihin mo busy ka, pero nasa bahay ka lang, nakatanghod ka lang eh. Kasi normal na yun sa panahon natin ngayon. Normal na yun, magkunyaring busy. Yan ang pinakamalupit na putang inang addiction ng mga tao ngayon sa panahon natin ngayon, yung magkunyaring busy. Putang inang busy. Alam mo diretso, hindi lang talaga parte ng priority mo yan, yun ang totoo. Hindi
parte ng priority mo yan. Pero ito suggestion ko sa'yo, yung nararamdaman mo ngayon, nararamdaman din ng iba yan. Magsimula ka nang mag-video call ng mga kapwa-tao mo. Simulan mo muna doon sa friends list mo. Kung trip mo, puro babae muna para makakantot ka muna. Bala ka na kung anong trip mo. May jowa ka ba? Wala, boss. Wala akong Wala? gawa, boss. Regarding O sa yun ganyan. na muna. Kasi Magsimula ka muna sa naloko na pakikipagkwentuhan. ako sa ganyan. Chat-chat muna hanggang Naloko na komportable ako. na sila makipag-video call sa'yo. Pagka Mahirap din kasi nakakausap mo yun. na doon sa video call mismo na actual na face, yung ano, face-to-face, FaceTime mismo. Hindi ko alam kung ang tawag doon eh. Pero mukha na rin face-to-face yun eh. E de ngayon, pwede ka na ngayon mag-imbita ngayon. O, magkapit naman tayo minsan. Ako na, sagot ko na. Para lang makakwentuhan ako na ibang mga tao. Kasi nasusuya na ako sa mga tao nakapaligid sa akin eh. Aminin mo lang. Nasusuya ka sa mga tao nakapaligid sa'yo. Kasi sigurado naman may mga taong nakakasama ka dyan. May kasama ka sa bahay. Ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang pinsan mo, ang tsuhin mo. Bala ka na kung sino gusto mo. Pero syempre, naghahanap ka ng iba pang mga tao bukod doon na magmamahal sa'yo. Brother, lahat tayo. Kasama ako, naghahanap din ako ng mga tao magmamahal sa akin. Hindi ka nag-iisa. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman ko rin yun. Pero sinisimulan ko muna sa video calling. Gets mo? Kaya ano ko na lang, boss eh. Kumbaga, nililibang ko na lang sa ano. Kasi ano po ako, angkas rider po ako. Angkas rider. Alam mo, never settle for less. Okay. Never Yun ang- settle yun ang for less. nililibang Sabi mo, ko. ginagawa ko na lang yung ganito, ginagawa ko na lang yung ganyan. Never settle for less. Bakit? Pag dwindle down into depression and anxiety, ganyan. So, Diba? Kasi hindi mo nailalabas yung full potential mo eh. Tapos ang pinakamabigat pa niya, pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo, kaya nagse-self-pity ka, na ginagawa mo na lang itong kung ano man itong bagay na to na ginagawa mo. Kung nagkikitara ka man, ganun, o nagki-games ka man, o naglulok ka man, kung ano may trip mo, puta, ano yan eh, settling for less yan eh. Na yun na lang, yung ipinapalit mo, kapalit nung kung ano man yung talagang gusto mo talaga. Pero ang totoo talagang gusto mo, human connection. Ang problema, marami tayong may ganyang problema ngayon kasi nasa panahon na tayo ng internet na lahat ng tao ayaw na makipagkita sa isa't isa. Ayaw na yes, makipagkita, nagkakatamaran. Pag hindi rin lang naman tayo komportable sa isa't isa, ayaw na nating makita yung mga tao hindi tayo komportable. Ito ang problema. Halos lahat ng tao hindi tayo komportable dahil nga sa internet. Nagkakalayo-layo tuloy ang mga tao. And is that a bad thing? I don't think so. Kasi marami rin namang pakinabang ang internet eh. Pero is that a good thing? I don't think so either. So, it's not a bad thing, it's not a good thing. Nakadepende na lang kung paano mo gagamitin. Ako, i-convert mo na yung internet papunta sa bagay na kapakipakinabang. Kung gusto mo ng actual human connection, pakinabangan mo na ng gusto yung internet, i-FaceTime mo lahat ng tao, mag-video call ka sa lahat ng taong trip mo, tapos eventually, may makikilala ka niya, gusto rin kakwentuhan ka. Yun ang sagot ko ron. Gets mo? let's go, boss. Okay. Let's. Sige. Next question, meron ka pa? Baka yung iba may gusto pa atang itanong. Balik na. Baka, yung iba kasi baka may gusto nang itanong sa'yo. Okay, sige. Meron pa Maraming salamat, brother. Na-appreciate kita. Sige, next question. JC Mia. JC, akit na. Go. Isa pa, JC, connection issues. Okay, yan. Sige, go. JC, go. JC, in-invite na kita. Akit na. Wala. Okay, sige. Rayster Guevara. Let's go. Rayster. Ulit. Rayster Guevara. Yan. Rayster Guevara. Go. Oras na. 2:49. Pack up na. Pack up. Ge, Rayster Guevara, akit na, bilis. 5 minutes lang, boss, kasi mahaba pila. O nga, wala. Sinusulit ko na lang kung sino yung umaakit. Kasi, minsan may magsasabi ako, tapos i-cancel naman, i-decline. Sayang oras pagka ganun eh. Temo, katulad nito, ang hirap-hirap humanap na kung sino man yung makakakyat kasi internet nga ninyo, magulo. Internet ninyo, magulo. Yan, adding ako ng isa. Wala talaga. Ibanez. Jerus. Ibanez, Jerus. Ina, akit ka, brother. Liga rito. Ibanez, Jerus. Let's go. Akit na, brother. Go.
Yun lang. Ini-invite, akit na kagad. Waiting. Wala. Jo Marie Pereda. Jo Marie Pereda. Connection failed. Isa pa. Jo Marie Pereda. Let's go. Yun nga hindi ko nga rin alam bakit ayaw eh. Hindi ko rin alam bakit ayaw. Hindi ko masasagot yan. Si Facebook ito eh. Si Facebook. Wala. Anthony, testing ka natin ulit. Anthony, bilis na. Pagka in-invite, akit na kagad. Ito, trouble ko. Pag pinapakit, trouble. Ito, alam mo, itong nagugustuhan ko sa TikTok. Pagka yung TikTok pinakit mo, ang bilis. Itong Facebook, putang ina eh. Minsan na notification, hindi na notify yung kabilang panig pag pinapakit mo eh. Di ko alam. Ano ko ba? Boss? Raymond. Ha? Di na. Pwede na ako mag-live sa TikTok. Yan, okay. Sige. Raymond, let's go, brother. Yes, sir. Good morning. Nasaan na to? Hula ako nasaan ka? Nasa Japan ka? Ay, hindi ba? Nasa Maryland po. Nasa ka? Sorry. Nasa Maryland, nasa Maryland. Ay, hindi ko mahulaan yun. Maryland. Okay. Sige. Maryland. Ayun. Merry Christmas dyan. Hindi po. Merry Christmas. Babati Okay. lang po ako ng Ano tanong mo, brother? Wala pong tanong. Babati lang po ako ng maligayang Pasko at saludo sa ginagawa mo. Grabe. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Na-appreciate Oo. ko talaga itong mga taong ganito. Na-appreciate ko. Hindi, Ano yan, baka para hindi sa mo akin ko yun eh. natandaan. Although wala nga Nakausap lang mo ako pakinabang sa ibang before. kapwa-tao natin yun. Pero mas prefer ko yung tanong kasi Opo. ang akin makapagsilbi sa kapwa-tao. Okay na yung ako. Kaya po. Eventually, all of us will die. Diba? Pero mas prefer ko na mas maraming tao ako na napagsilbihan kaysa yung sarili ko lang ang napagsilbihan ko. Tapos nagpakalunod ako sa pagpapasalamat ng mga tao. Yeah. Pero na-appreciate kita, brother, sobra. Na-appreciate kita. Mabilis kaya po. Ano, Sabi kamusta? ko mabilis Nag-iipon ka na? lang. Pa? Oo. Ah. Love yourself Ay, muna. Love yourself muna. Nakaipon ka na? Nakausap mo ako before kay Gail. Through Gail before. Pero, ano yun? Mabilis lang yan. Oo. Ayan. Sa dami ng mga taong nakakausap ko araw-araw, brother. I know, Ayoko I naman sabihin hindi know. kita naalala, pero parang naalala nga kita. Naalala kita. Ayun. Naalala nga kita. Chinek ko, nakasubscribe pa naman ako. So, always po suporta. Maraming salamat, Yun brother. lang. Na-appreciate kita. Salamat sobra. po sa lahat. Salamat sa lahat. Tinik advantage ko lang yung Thank you, brother. Thank you. Salamat, Alam ko nasa salamat. personal na account yata kita eh, no? Nakagil ka. Kay Gail. Oo. Kay Gail. Meron akong personal na account. Tingin mo na lang kay Gail. Oh, sige. Para Sige message po. mo Shoutout ako ron. na Kasi natin nagre-reply inbox. naman ako. Medyo may kabagalan nga lang. Kasi Sure, inuuna ko muna yung mga ano eh. Inuuna ko muna yung mga urgent na mga, may mga nagme-message ka sa akin parang papakamatay daw sila, ganun, bla bla. Yeah, I know. Naawa ako rin sa mga ganun. So inuuna ko muna yung mga ganun, pinaka-urgent muna. Ako na rin ang Opo. nagmamando sa lahat ng inboxes ko, yung 4 na inboxes, yung personal ko, yung The Chichester, yung The Chichester Official, at saka yung Project 1M. Ako lahat ang bumibira nun. Tangina, mahirap man, nakakapagod man, nakakasuya man, pero wala, obligasyon sa kapwa-tao eh. Ganun lang naman talaga eh. Diba? Di naman ako nanghihingi ng pera eh. Pero maraming salamat, brother. Na-appreciate kita Opo. sobra. Salamat, Mag-ingat ka lagi saludo, dyan, ha? Tapos saludo po. mag-ingat ka sa mga linta. Tangina, sobrang daming manghihingi ng pera mo ngayon. Oo. Kaya nga. Ingat, brother. Good Salamat. night. Okay. Sige, next. Type ako nga dun sa mga gustong mag-next. Sige. Type ako dun sa mga gusto mag-next. Let's go. Alam mo, gantong oras talaga. 3:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng madaling araw yun. Tangina, sobrang daming viewers eh. Umaabot ako ng 1,000 viewers kapag mula 3:00 hanggang 4:00. Pero way past, working hours na eh. Way past working hours. Kaya niyo po ba mag-live? Hindi, kaya ko naman mag-live ng gantong oras. Kaso nga lang, itong mga tao ko, kailangan ng magpahinga. So, pinapakap ko na muna. Habang nagpapakap sila, naka-live muna ako.
ganitong oras talaga dumadami yung viewers dahil sa mga nasa abroad eh. Kamusta kayo dyan? Mag-ingat kayo sa abroad ha. Masyadong maraming taong gustong kunin yung pera nyo ha. Uulitin ko, masyadong maraming taong gustong kunin yung pera nyo. Baka sa pagmamahal ninyo o sa paghahanap ninyo ng pagmamahal, maubos yung pera nyo. Tapos hindi nyo naman makuha yung pagmamahal na hinahabol nyo galing sa mga tao. Tangina kupal talaga mga tao. Kupal. Okay, sige. Next tayo, adding tayo, adding. Okay, adding. Rapcon. Kanina ko pa nakikita to si Rapcon eh. Hindi ko lang ma-add kasi may mga na susuperseed siya habang ina-add ko siya. Rapcon! Ay puta, can't add guest. Technical problem, brother. Labas ka muna, balik ka uli. Labas ka, balik ka uli. Ayaw talaga, technical problem daw. Packet boss, Jomari Pereda. Jomari Pereda. Okay, let's go. Jomari Pereda. Jomari Pereda. Sige, habang tanga na, biglang dumami yung viewers. So, gantong oras talaga dumadami yung viewers eh. Jomari Pereda, go! Add na, akit na. Wala talaga, Art. Carizo. Art, let's go, Art. Bilis, akit na. Konti na lang oras natin, oh. Bilisan nyo, umakit na kayo. Pagkain invite, diretso na kagad, akit na kagad. Wala nang eche-bureche. Banatan kagad natin yung mga tanong mo. Holy brother. Rapcon, negative. Nawala yung munti kang pakita ma-block. Ayup, negative yung pag-akit mo. Hindi kaya ng system, ayaw talaga. Sige, pumipindot na lang ako kung sino-sino rito, bahala na. Jom Cortez, let's go Jom. Jom, let's go. 404 eh. Yan, Jom. Taga saan ka, brother? What's up, brother? May trouble ka sa internet. Oh, meron din. Ay, Okay na. Okay na, brother. Ang balita sa'yo, taga saan ka? Okay na. LA, okay. Lower Antipolo. Putangin ka. Brother? Antipolo, pukinak na ka talaga. Okay. Ano tanong mo, brother? Ayun lang, gusto ko lang din, di ba? Basta nagkwentuhan tayo personal, di ba? Putol-putol ka uli. Yan, okay na. Teka lang. Okay na ba? Ayun, ayaw akong gumalaw. So, yun nga, di ba? Nakapagkwentuhan tayong personal last time. Oo. Di ba? Sa babae, men. Gusto ko lang din, parang awareness sa mga, pangalan to. Alam mo yung nangyari sa akin, di ba? Sa family, ganyan. Yung sinasabi mo na naubos yung lahat sa'yo. Then, nagpuputol-putol ka, brother. Uli-uli. Malinaw na ba, brother? Tangina, naputol ka, tapos nakanguso ka pa. Ulit. Take 2. Okay na ba? Nawala ka. Yan, okay na. Go. Okay, banata mo, bilis. Ayun nga. Anong mapapayo mo sa binigay lahat, tapos hanggang sa natuyo ka na? Sa pagmamahal, di mo nakuha yung pagmamahal na hinahanap mo. Alam mo yun, yung something na ganun. Ito, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko, brother, kailangan mong turuan ang tao kung paano ka mamahalin. Ito, bago ko lang natutunan. Kailangan mong turuan ang tao kung ano love language mo at kung paano ka nila dapat mahalin. Dapat ikaw magbigay ng standard kung paano ka dapat mahalin tao. Kasi, sa mas madalas na pagkakataon, halos lahat tayo hindi marunong magmahal. And what I mean by that is iba-iba ang love languages natin. Kung may iba-iba love languages natin, ikaw dapat yung mag-set at mag-kondisyon ng mga tao sa paligid mo kung paano ka ba nila dapat mahalin. Kasi minsan may mga pagkakataon, minamahal ka nila sa paraang alam nila. Pero hindi ka tanggap sa iyo yun kasi hindi naman yun yung love language mo. Bago sa pandemic mo yun, no? Bago rin sa akin yun, eh. Yes, brother. Mind blowing. Oh. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko yan, tangina parang, may breakthrough ako nitong mga nakaraang araw. Hindi automatic na kung ano yung pagmamahal na ibinibigay mo sa isang tao, yun din yung pagmamahal na gusto nilang matanggap. Ngayon, you have to ask them
kung paano ba talaga nila gustong mahalin mo sila at kailangan ikaw din magturo sa mga tao kung paano mo ba gustong mahalin kanila. Kasi sa madalas na pagkakataon, hindi nagtutugma yan. Yung gusto mong pagmamahal na ibigay sa tao at saka yung gustong ma-receive ng tao, hindi nagtutugma. At ganun din naman sa'yo. Yung pagmamahal na ibinibigay nila sa'yo at saka yung gusto mong matanggap na klase ng pagmamahal, hindi rin nagtutugma. Kaya pakiramdam mo hindi ka mahal, pakiramdam nila hindi rin sila mahal. Pakiramdam mo hindi nila na-appreciate yung binibigay mo sa kanila, pakiramdam din nila hindi rin nila hindi mo rin na-appreciate yung binibigay nila sa iyo. Hindi nagkakaintindihan. Okay, ito ngayon. May tanong si Carlo Joseph Tan Consulta. Ang question niya, love language, question mark. Ngayon, ito ngayon, assignment ninyo, kayong mga nakikinig sa akin, assignment ninyo, i-google ninyo kung ano ibig sabihin ng love language. At marami yan, iba-ibang klase ng love languages yan. Ito pa, dun sa dami ng mga love languages, meron diyang parang words of affirmation, meron yan eh. Tapos touch, etc., etc. Sa dami ng mga love languages, iba yung receiving mo sa giving mo. Magkaiba yun. Kung ano yung gusto mong natatanggap na love language, at saka kung ano yung gusto mong ibinibigay na love language sa kapwa-tao mo. Magkaiba yun. Ngayon, ito ang madalas, hindi nagtutugma yung gusto mong matanggap galing sa mga tao. At hindi rin nagtutugma yung gusto nilang matanggap galing sa'yo. So, ang pakiramdam ninyo magkabilang panig, hindi nyo mahal ang isa't isa, kasi yung ibinibigay mong pagmamahal, hindi nila na-appreciate. Tapos yung ibinibigay nila, hindi mo natatanggap ng maayos kasi hindi mo rin na-appreciate yun. Ngayon, ito isa sa mga bagay na gusto ko matutunan ng Pilipinas na bago ko lang din natutunan. Turuan nyo yung mga tao sa paligid nyo kung paano mo ba gustong mahalin kanila. At magtanong ka rin sa kanila at matuto ka galing sa kanila kung paano ba nila gustong mahalin mo sila. Para maramdaman nilang mahal mo sila at para maramdaman mo rin na mahal ka nila. Ang ina, sobrang solid nun. Isipin mo kung lahat ng tao magsisipag-aral sa isa't isa, tapos bawat tao inaaral nila kung paano ba talaga nila gustong mahalin natin sila, tapos yung mga tao rin na yun, ang mga nakapaligid sa atin, nag-aaral din sila kung paano natin gustong makatanggap ng pagmamahal galing sa kanila. Puta, ang tindi nun, Brad. Ang tindi nun. Nga lang, masyadong malaking trabaho. Ito kasi ang problema. Dahil halos lahat tayo naka-survival mode sa mga bills natin, sa problema sa pera, at sa kung ano-ano pa, tangina hindi na tayo makaisip ngayon kung paano ba natin aaraling mahalin pa yung kapwa-tao natin. Kasi yung mismong pag-aaral lang kung paano gumawa ng pera, nahihirapan pa tayo. Nakuha niyo ang Pilipinas, ngayon ako naintindihan niyo yon. Lahat ng mga nakikinig, type yes nga kung naintindihan niyo yun, just to make sure na nakuha niyo yun. Tanginas, ginto yan, Brad, ginto yan. Kung paano magkaintindihan. Kasi tignan mo, ang nangyayari, natutuyo ka. Bakit yan natutuyo? Kasi yung pagmamahal na ibinibigay mo, hindi nila natatanggap according to kung paano mo gustong tanggapin nila at pakiramdam mo, hindi nila na-appreciate kasi hindi naman yun yung love language na gusto nila. So, ang nangyayari, nasobrahan ka sa effort sa bagay na hindi nila gusto. Parang ganito, merong isang pusa na nagbigay sa akin ito nakaraan ng daga. Yung pusa na yun, yung love language niya, magbigay sa akin ng daga. Takin na, hindi ko na-appreciate. Dirindiri ako eh. Kasi ako, pahingin tubig. Kailangan ko pang hingin yung tubig. Ang dami natin, 8 kayo dyan. Yung pusa na nagbibigay ng daga, yun ang love language niya, magbigay ng daga. Pero ang gusto ko galing sa pusa, na love language ko, na gusto ko ma-receive galing sa pusa, yung pusa maglambing sa akin. Hindi ko na-appreciate yung pusa pag binibigyan ako ng daga eh. Pero na-appreciate ko yung pusa pag malambing siya sa akin. Pero isipin mo, nag-effort yung pusa na yun para humanap ng daga para sa akin. Diba? Tapos, hindi ko naman alam kung anong pagod ang inabot ng pusa na yun. Dahil mahirap manghuli ng daga. Ikaw mismo, try mo manghuli ng daga bilang tao. Tignan natin kung makahuli ka ng isa. Sipin mo yun, na yung pusa, love language na magbigay ng daga. Hindi ko na-appreciate dahil hindi ko naman gusto yung daga na yun eh. Pero yung effort na nilagay ng pusa para magbigay ng daga sa akin, para manghuli ng daga, iniporta niya yun, pagod siya, hindi ko naman alam kung kumain na ba yung pusa na yun o hindi, na pwede naman niyang kainin yung daga, pero binigay sa akin yung daga. Ganun yung konsepto. So parang ang nangyayari ngayon, ikaw ngayon napapagod nakakahuli ng daga, bigay ka ng bigay ng daga, hindi naman yun yung gustong tumanggap.
Aaralin mo ngayon yun. Kung paano ngayon niya gustong mahalin mo siya. Gets mo? Kuha mo? Kasi ito brother, minsan ka lang sumablay ng isang beses, then ang dating sa akin manipulative eh. Alam siya, manipulative siya. Nagalit siya, para bang grabe yung nagawa ko. Halos murahin ako. Talagang pinakil pa kayo. Alam mo yung, sabi ko, pinapalayas ako sa bahay na pinundar naman namin. Alam mo yun? Gets ka doon. Kanina, sabi ko. Then kasi ito kasi, meron naging favor kasi yung auntie ko and uncle ko na hindi ko naman talaga kadugo. Na, nasa Antipolo, kasoy, dadaling ko sa QC ngayon. So ngayon, umalis ka na dito, doon ka na makitira. Yan naman magaling sa'yo. Okay. Sabi ko, Eto, gets ko yan. Let me stop you right there. Kasi baka maiba ng topic Yes, okay. Eto, that's a completely different topic. Ibang topic yan. Okay. Bukod sa love language, ibang topic yan. Pangalawang topic ngayon yan. So yung una, ang Alright, trouble mo alright. love language. Nasobrahan ka sa effort sa bagay na hindi naman nila gusto masyadong matanggap at hindi ka na-appreciate. Kasi hindi naman talaga Okay. eksakto yun yung gustong matanggap nila dahil hindi yun yung love language nila. Ngayon, eto ngayon ang problema. Dahil nag-e-effort ka ng husto sa bagay na hindi naman nila na-appreciate kasi hindi naman yun talaga yung gusto nila na kailangan mo kasing hanapin eksakto kung ano yung gusto nila. Ngayon, this goes to the next topic. Ang tawag love bank. Love bank. okay. Ang konsepto ng love bank, every time gagawin mo yung pagmamahal, yung love language ng mismong tao na yun, nagde-deposit ka ngayon doon sa love bank na yun. At napupuno yung love bank na yun ng pagmamahal. Ito problema, pag mismatch, nagbibigay ka ng effort, pero hindi yun yung gusto nilang matanggap, hindi ngayon napapasok yun doon sa love bank. Ngayon na nangyayari, ang love bank mo sa paningin nila empty. Ngayon, Nga eh. ano ngayon na nangyayari? Pag meron kang nagawang maliit na pagkakamali, you are withdrawing from that love bank. Ang problema mo, dahil empty yung love bank na yun, dahil sobrang dami mong effort na ginawa ng pagmamahal para sa kanila, pero hindi pumapasok sa love bank dahil hindi nga yun yung gusto nilang ma-receive, yung love bank mo, mababa ang deposito. Tapos nakaka-withdraw ka pa. Mababa na nga ang deposito dahil hindi yun yung gusto nilang eksaktong paraan ng pagmamahal kung paano nila gustong mahalin sila. Nakaka-withdraw ka pa ng mga pagkakamaling nagagawa mo. Pero tignan mo, ito isa sa mga pinakamalalaking napansin ko eh. Pag yung love bank puno, maka-withdraw ka man ng konti, napapagparaya na yun kahit gaano pa kalaki yung atraso. Ganun ngayon. So, dalawang topic yan. Hahanapin mo kung ano love language ng mga tao na yun at tangina, mahirap yun pag hindi nila naiintindihan yung konsepto ng love language. You have to rely in your senses na kung ano nakikita ng mata mo, kung ano naririnig ng tenga mo, kung saan sila pinaka nagre-react sa mga klase ng pagmamahal na ibinabato mo sa kanila, yun yung dadamihan mo, yun yung bubugbugin mo. Tapos pagkabugbog mo doon, yung love bank nila mapupuno. Every now and then na magkakamali ka, you are withdrawing from that love bank. Hindi masyadong magiging masakit para sa kanila yon. So hindi sila magre-retaliate dahil puno pa rin yung love bank. Gets mo? Pilipinas, Yes. medyo mataas na klase ng karunungan ito. Naiintindihan nyo ba? Sana nakukuha ninyo na every time na merong ang pagmamahal na ibinibigay sa mga tao, hindi lahat ng klase ng pagmamahal ma-appreciate ng tao kahit ano pang tindi ng effort mo. Pero ang ma-appreciate nila ay yung gusto nila eksaktong matanggap na klase ng pagmamahal. Ngayon, pag naibibigay mo eksakto kung ano yung gusto nila, eksaktong klase ng pagmamahal, you are depositing, parang bangko yan. Nagde-deposito ka sa puso nila ng mga pagmamahal na natanggap nila, na na-receive nila, na iniingatan nila sa puso nila. Pag nagkamali ka ngayon, mababawasan lang ng konti yun. Hindi masyadong magiging mabigat kasi ang dami pong pang naideposito sa puso nila. Nakuha niyo yun? Pera lang. What if naman, brother? Ito ikaw lang yung gumagawa nun. Walang reciprocation. Walang bumabalik sa'yo. Ang dahilan So, kung bakit nasa walang yung love bumabalik sa'yo, alam mo, that's a completely different topic. Na naman. So, pangatlong topic yan. Ang dahilan kung bakit walang bumabalik sa'yo na pagmamahal, kasi ikaw mismo, hindi mo sila tinuturuan kung paano kanila dapat mahalin. Kasi baka, hindi mo lang napapansin na nagbibigay sila ng pagmamahal sa'yo. Pero dahil hindi yun yung love language na eksaktong gusto mo, hindi mo nararamdamang mahal ka. Pero yung simpleng konseptong ipaglaba ka ng brief mo, yung simpleng konseptong ipaglinis ka ng bahay, yung simpleng konseptong ipagluto ka, yung simpleng konseptong siya mismo yung nag-initiate na humalik sa'yo o yumakap sa'yo, yun mismo mga paraan ng pagmamahal yun na hindi mo napansin. Kasi hindi yun eksakto
yung gusto mong matanggap. Ikaw ngayon mismo, kilalanin mo ngayong sarili mo, ano ba talaga eksakto yung gusto mong matanggap na klase ng pagmamahal. Ito, medyo komplikado ito, Pilipinas. Medyo komplikado na to. Tangina, how I wish you can understand and grasp it fully. Sana maintindihan ninyo, makuha nyo yung buong konsepto. Kasi sigurado ako sa inyo, pag naintindihan nyo tong konsepto na to, tangina, magkakaroon ka ng mga taong nagmamahal sa'yo sa paligid mo. Magkakaroon ka ng mga taong nagmamahal sa'yo sa paligid mo. Ngayon, personally, I am actively looking for people's, I will say, love language, lalo na sa mga taong nakapaligid sa akin, so I can receive my personal love language in return. Tapos ituturo ko rin sa mga tao kung paano ko gustong mahalin nila ako. Pero obviously, hindi yun sa internet. Kasi mahirap di ba? Ano yan technically vulnerability yan Baka gamitin against sa'yo Doon ka magkakaproblema. Pag ginamit against sa'yo, ang tawag doon, love bombing. Tapos yun pala, kaya hinanap yung love language mo kasi may kailangan sila galing sa'yo. Tapos puta, hindi ka na makatanggi kasi naipit ka, tinanggap mo lahat ng pagmamahal na hindi dapat. Wala nagdi-discuss nito masyado sa internet. Merong nagdi-discuss, mangilan-ngilan, sa paraang hindi naiintindihan ng maraming mga tao kasi gobbledygook. Masyadong tumutorpido, masyadong tumuturotot sa utak mo na hindi mo maintindihan kung paano ba gumagana yun. Pero tangina, komplikado kasi talaga ito Gusto kong maintindihan nyo ng buo yun Ano ito komplikado. Yung konsepto ng pagmamahal, putang ina, komplikado. Komplikado, sobra. Sobrang komplikado ng konsepto ng pagmamahal na ngayon, napakakonti ng mga taong natututo kung paano magmahal. Kasi ang karamihan, bakit kung sino pa yung nagmamahal ay siya na nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Upang ako'y iyong iwanan. Di ba? Kasi kaya ka iniwan kasi minahal mo ng lubusan, pero yung pagmamahal na ibinigay mo, yun yung pagmamahal na gusto mong ibigay. Hindi yun yung pagmamahal na gusto nilang matanggap galing sa'yo. Kaya hindi counted. Ganun na nangyari. Ngayon, naiintindihan ko na ng konti Unti-unti. Tangina, ang dami kong bagong bagay na naintindihan. Nagpahinga lang sandali ang isip ko. 2 araw lang akong tumigil sa pagla-live, 2 araw lang ako tumigil sa pagtatrabaho, ang dami kong bagong bagay na natutunan. So, tangina, kailangan ko pala every now and then pagpahingahin talaga ang isip ko. Kasi nitong mga nakaraan, puta, pagod talaga ang isip ko, pagod ang puso ko. Ang dami kong mga bagay na iniisip na hindi na ako makapag-accommodate ng mga bagong bagay sa loob ng isipan ko. Tangina. Pero nakuha nyo ba yung Pilipinas? Sana nakuha nyo yung konsepto na hindi automatic na yung gusto mong pagmamahal na ibigay sa kanila, ma-appreciate nila. Kasi meron silang paraan na gusto nilang maramdaman, gusto nilang makuha galing sa'yo. Hindi yun yung paraan na ibinibigay mo kaya hindi kayo nagtutugma. Yung paraan na ibinibigay mo, sobra effort mo doon, pero hindi nila ma-appreciate kasi hindi naman yun yung gusto nilang matanggap. At ikaw naman, hindi mo nararamdaman na mahal ka nila kasi yung paraan na gusto mo, hindi nila nagagawa kasi hindi nila alam kung paano ka dapat mahalin. Nakuha niyo yung Pilipinas? Sana naintindihan niyo yun. Tangina, ang laking bagay nito. Maintindihan mo tong konsepto na to, ginto ito, puta, ginto. Gintong konsepto ito. At hindi madaling maintindihan ito. Ito isang bagay na sigurado ko, pag na-master mo yung konsepto, nahanapin kung paano ba gustong ibigin ng mga tao, kung anong gustong pag-ibig ng tao na matanggap galing sa'yo, sigurado makakakuha ka rin ng pagmamahal galing sa kanila. Kasi tignan mo, hindi ko na nga napapansin ito pero ang maraming mga tao, ang gusto nila, words of affirmation. Yung nararamdaman nila, i-acknowledge mo. Ganun lang. Yung nararamdaman nila, i-acknowledge mo, tapos, more than acknowledgement, bigyan mo sila ng pampalakas ng loob. And it turns out, puta, hindi ko namamalayang, ginagawa ko na pala sa sobrang daming tao yun. Kaya ngayon, nararamdaman ko, mahal din ako ng mga tao pabalik. Hindi ko lang namamalayan. Hindi ko namamalayan na sobrang dami palang tao na ang gusto lang nila maramdaman na merong nagmamalasakit sa kanila. Kasi sa mahabang panahon, ako ang gusto ko lang magmalasakit sa kapwa-tao Hindi ako nag-aantay ng kapalit. Hindi na, okay. Bigyan mo ko ng pera o bigyan mo ko ng kahit na ano, wala akong pakialam. Kung ano ibigay mo sa akin, wala akong pakialam. Na magpapasalamat ako ng gusto pag binigyan mo ako ng kahit ano. Kahit ano. Kahit magkano pa yan, kahit tissue paper yan, na sinulatan mo lang ng kung ano may message mo, ma-appreciate ko yun Bakit? Nag-effort ka para sa akin, sino naman ako para mag-effort ka? Pero para isang
total stranger mag-effort para sa akin, ang ibig sabihin nun, may nagawa ako para sa kanya. Kasi sinong taong total stranger ang gagawa ng kahit ano para sa'yo, maliban na lang naawa sa'yo yung tao na yun kasi pulubi ka sa kalsada. Hindi naman ako pulubi eh. Pero tangina. Grabe yung natutunan ko ngayon. Matagal ko na palang ginagawa yun na nakakatulong ako sa mga kapwa-tao ko nang hindi ko namamalayan na yun pala yung love language nila. Kaya ngayon, sobrang dami kong natatanggap na pagmamahal pabalik sa iba't ibang paraan. Yung mga nagsisipag-message sa akin, ang dami. Tapos may mga nagsisipag-regalo sa akin nang hindi ko rin na-expect mahal yung mga regalong iba. Tapos yung mga ibang regalo, hindi nga kamahalan pero in-effortan nila ng husto. Effort talaga. Yung magpadala dito ng lalamove tapos papel na nakasulat laban ng Pilipinas. Tangina-tindi nun ha. Nakuha niyo yung Pilipinas, naintindihan niyo yun, type PS nga kung nakuha niyo yun, just to make sure na maraming nakaunawa sa konsepto na kaya ka hindi minamahal ng mga tao kasi minamahal mo sila pero hindi sa paraang gusto nilang mahalin mo sila. Kailangan mo ngayong hanapin ano ba yung pagmamahal na gusto nila. Tapos yun ngayon ang ibibigay mo. Hindi yung gusto mo ibibigay mo sa kanila. Parang konseptong pagmamahal sa bata. 'Di ba? Hindi automatic na dahil pinapakain mo yung bata ng hotdog, ng ham, yun yung gusto ng bata, ibig sabihin yun yung kailangan ng bata. Ganon yung konsepto eh, 'di ba? Na ang kailangan ng bata, kumain siya, maging malakas yung katawan niya galing sa mga pagkain. Pero hindi automatic na nagbigay ka ng hotdog, ng ham, automatic kagad na una, mamahalin ka ng anak mo, pangalawa, yung anak mo magiging malakas. Gets niyo yung konsepto? Ayun, ayos. Ang daming nag-yes. Ayos. Tangina ngayon, nagkakaintindihan na tayo. Ngayon, eto ngayon ang assignment ninyo, Pilipinas. Sa halos 500 nakikinig sa akin ngayon, i-share nyo nga muna to. Doon muna tayo. Pero bibigyan ko kayo ng malupit na assignment. Bibigyan ko kayo ngayon ng malupit na assignment. Tangina, pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Pakikinabangan nyo to hanggang mamatay kayo. Eto, sa lahat ng mga nag-share, type dan muna. Gusto ko makita, puro dan muna rito. Kasi maraming makikinabang dito ng mga kapwa-tao. Alam niyo naman na, wala akong kinikita rito. Walang monetization to. Walang ads dito. Walang stars dito. Cancelled out ang monetization na tong Chester Official. So alam niyo na, wala akong kinikita rito. Alam niyo na yan. So pag sinare niyo to, maraming tao ngayon na matututo. Doon lang tayo. Maraming tao matututo. Share niyo na ngayon, type dan. Ngayon, bago ko i-end itong live na ito, I will give you an assignment. Ito assignment ninyo, Pilipinas. At malaki to. Makikinabang ka ng malaki kapag ka in-execute mo itong assignment mo na to. Ikaw mismo, personal. Lahat ng mga tao na gusto mong mahalin ka, whether it be anak mo, asawa mo, biyanan mo, nanay mo, tatay mo, o kahit na sino pa, kahit aso mo, hanapin mo kung ano yung paraan, kung paano nila gustong mahalin mo sila. Lahat ng mga yan, meron silang paraan kung paano nila gustong maramdaman na mahal mo sila. Hindi nagtutugma yung ibinibigay mong effort. Kaya pakiramdam nila hindi mo sila mahal. At yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit pakiramdam mo hindi ka rin nila mahal. Kasi hindi rin nagtutugma yung paraan kung paano mo gustong mahalin kanila. Ikaw na muna ang mauna. Hanapin mo, makikita mo yan. Research mo ngayon kung ano ibig sabihin ng love language. Meron niyang listahan. Tapos, bawat isa doon, execute mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Tapos tignan mo kung saan pinaka nagningning yung mata nila, yun yung paulit-ulitin mong gawin. Mararamdaman nila na mahal mo sila. Tapos in return, makakakuha ka rin ng pagmamahal galing sa kanila. Ang ganda nun, ano? Ang ganda nun, ano? Ngayon, isipin mo ngayon kung ano ang itsura ng maraming taong nagmamahalan sa isa't isa. Ang naiintindihan lang kasi ng mga tao, yung pagmamahal na may kantutan eh. Yan ang nakakalungkot eh. Sa dami ng iba't ibang klase ng pagmamahal, ang hinahabol talaga nila yung pagmamahal na may kantutan. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Hindi isang klase lang ang pagmamahal.
Napakaraming iba't ibang klase ng pagmamahal. At napakaraming iba't ibang paraan para maipakita mo yung pagmamahal mo. At meron ka ring paraan kung paano mo gustong mahalin ka ng tao. Pag nahanap mo yung paraan kung paano nila gustong mahalin mo sila, maibibigay din nila yung pagmamahal na hinahabol mo galing sa kanila. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.